Ako nga pala si Rai, 27 years old, a hardworking professional. Nasanay akong hindi masyadong humihingi ng tulong sa mga magulang ko. Simula noong nag-aral ako ng college, natuto na akong itaguyod ang sarili ko. Kaya malaya rin akong nakakapagdesisyon sa mga gusto kong gawin sa buhay. Hindi masyadong malapit ang loob ko sa pamilya ko kaya mas nasanay akong kausap ang mga kaibigan ko. At syempre ganun din ako sa boyfriend kong si Mike. Nakilala ko si Mike sa unang work na napasukan ko. Hindi nga lang agad naging kami dahil busy pa kami noon sa kanya-kanyang naming buhay. Lumipat din ako sa ibang company after 2 years kaya hindi kami nagkaroon ng special connection bukod sa pagiging workmates. Pero mula noong nagkahiwalay kami naging madalas ang pag-chat at pag-date namin hanggang sa naging kami na nga eventually. Sobrang ideal boyfriend si Mike, mapagmahal siya at may maayos na income. Siya yung tipo na maraming plano para sa relationship. Hindi siya naghihintay lang sa kaya kong i-offer. Instead, gumagawa siya ng paraan para mapatibay ang pagsasama namin. Bumuo siya ng maraming pangarap para sa aming dalawa at unti-unti ngayong tinutupad. Ray! Bilisan nyo naman! Eto na! Oy, Bes, bilisan mo naman kasi. Oo na, nagmamadali naman kasi masyado yung isa doon. Sabi nyo kasi iihilang kayo eh. Ilan ba pantog nyo? Manahimik ka nga, RJ. Palibhasa kasi kayong mga lalaki kahit saan pwedeng umihi. O dali, umupo na kahit nang may pagpatuloy na tong inuman. Diyos ko, hindi naman inuman lang ang ipinunta natin dito sa beach. Picnic at langoy. Ang dami mong kuda. O game, kaninong tagay na ba? Ito. Unahin na natin si Charlene. Oh, Akin na. baka bilis ah. Okay, next. Paring Mike. Pampalakas ng loob. Ha? Pampalakas ng loob? Akin na, RJ. Anong meron? Ha? Sabi kasi ni RJ, pampalakas daw ng loob. Bakit? May binabalak ba kayo? Or wala. Huwag mo intindihin niya si RJ. RJ, ano yun? Lo, ba't ako tinatanong mo? Mike, babe, may dapat ba akong malaman? Sabihin mo na pare. Now is the time. Babe, Babe, may gusto kasi sana akong sabihin eh. ano yun? Kasi 'di ba, 2 years naman na tayo mag-boyfriend-girlfriend. Yes. At saka from the start naman, very open ako sa intensyon ko na pakasalan ka balang araw. Oh my God! Mike, don't tell me! Shh, manahimik ka nga. Panira ka ng moment nung magjowa eh. Go na, Mike. Gawin mo na. Ha? Lumuhod ka na. Go. Okay. Babe, Gusto ko sanang tuldukan na yung pagiging mag-boyfriend-girlfriend natin. Sa loob ng 2 taon, nakilala kita ng mas malalim. Marami akong bagay na natutunan tungkol sa'yo. Naging welcome ako sa pamilya mo at ganun ka rin sa pamilya ko. At palagay ko oras na para tayo naman bumuo ng sarili nating pamilya. babe. Raisa, babe, sa harap ng mga kaibigan mo, gusto ko sanang tanongin sa'yo to. Will you marry me? Babe naman eh. Ginulat mo naman ako. Sorry ah. Ngayon ko pa naisip na gawin to sa halip na mag-enjoy tayo. Hoy, Ray! Ano na? Naghihintay ng sagot si Mike, oh. Masakit lumuhod sa buhangin, oy. Yes.
I want to marry you. Yes, Oo nga. thank you. Thank you, babe. Babe, dito ang higaan. Ay, sorry, babe. Nilito na ako eh. Dapat talaga hindi ka nakikipagsabayan ng inom sa RJ na yun eh. Hindi ako alam, babe. Kaya ko pa naman eh. Ay, pahinga ka na babe. Naparami ka ng inom eh, hindi ka naman sanay. Babe, Yes, babe. yung kanina. Thank you ha. Ellen, yung proposal? Oo. Hindi mo naman kailangang gawin yun sa harap ng mga kaibigan ko. Pero ginawa mo pa rin. Alam mo, babe, proud ako na ikaw ang girlfriend ko. At excited na mag-fast forward tayo sa future kasi alam kong ikaw yung makakasama ko eh. Kaya hindi ako mahihiya na ipagsigawan sa buong mundo na mahal kita. Na gusto kitang mapangasawa. Aww. Thank you babe. Pinakilig mo naman ako masyado eh. Mahal na mahal kita, Rai. Mahal na mahal. Dahil nga mas nasanay akong kasama sa mga halagang okasyon ng mga kaibigan ko, sila na din ang tinuturing kong pamilya. At sa kanila ko din unang pinakilala si Mike nung naging kami. Naging maayos naman ang pagtanggap nila kay Mike. Magaling din makisama ang boyfriend ko, kaya hindi na din mahirap para kila Lance at Charlene ang pag-welcome sa kanya sa barkadahan. Itinulo nilang parang totoong kaibigan din ang boyfriend ko. At naging saksi sila sa kwento ng pag-ibigan namin ni Mike. Mula sa first stages ng relationship hanggang sa mauwi na nga kami sa pagpaplano ng kasal. Napaka-espesyal para sa akin nung gabing nag-propose si Mike dahil nasaksihan yon ng mga mahalagang tao sa buhay ko. Para sa akin, parang kasama na rin namin sila sa pagpaplano ng nalalapit naming kasal. Medyo matagal pa ang hinintay namin ni Mike bago namin umpisahan ang wedding preparation. Pero nagdesisyon kaming magsama na muna sa isang bubong bilang bahagi ng paghahanda. At doon ko mas nakilala ng mas malalim ang boyfriend ko. Doon ko natuklasan ang mga bagay na hindi ko pa alam tungkol sa kanya. Yan. Ano ba yan? Pangit naman itong kalaro eh. Ano ba? Bagal mo naman. Pabuhat naman oh. Ayusin mo naman. Ay, Ba't ang taas naman yata ng bill ko sa credit card? as pa nga. 7,000? Ay, Teka, anong merchant to? Ben, talo na naman tuloy. Tindahan ng mga laruan to ha. Kasi naman. Wala naman akong binibiling laruan ng Ay. nakaraang buwan. Yan. What is lang? Please. Babe? Babe? Oh, May binili ka ba gamit yung credit card ko? wait lang babe ha. Tapusin ko lang tong game. Parang ang labo naman ito. Ay, babe, Saglit lang babe. Maglalaro pa ako eh. mamaya na yan babe. Importante to. Baka naman pwedeng mamaya na lang natin pag-usapan yan. Babe, please. Okay. Ano ba kasi yun? Ginamit mo ba yung credit card ko last month? Oo. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh ginamit mo rin naman yung credit card ko ah. Ha? Hindi ah.
Ginamit mo kaya, bumili ka ng makeup. Credit card ko yung ginamit ko dun, babe. Teka nga. Loh, Nasaan na ba yun? hindi mo tinignan bago ka nag-tap sa counter? Ay. Babe, sure naman kasi kung credit card ko yung nasa gamit ko. Malay ko bang mapupunta sa bag ko yung credit card mo? Ay, nako. So, nasa iyo yung credit card ko? Oo. Paano nangyari yun? Eh, pinagpalit ko nung nag-ayos ako ng gamit nung nakaraan. Ha? Bakit? Wala lang. Wala lang? Tapos bumili ka ng mga laruan. Eh, bumili ka rin kasi ng makeup, di ba? Mas nauna ka pa nga bumili. Magkano lang yung total nun, babe? Wala pang 4,000. O bakit? Magkano ba yung binili kong action figure? 7. O, konti lang naman diferensya. Ay, babe, alam mo namang nag-iipon ako para sa enrollment ni Kai eh. Sus, 3,000 lang yung diferensya eh. Grabe, napakamatuusin mo naman. Eh kasi naman, babe, okay lang naman sa akin kung mangailangan ka ng pera. Pero sana para sa mahalagang bagay naman. Hindi para sa pang-display lang na laruan. Huwag mo namang nilalang yung laruan ko. Yun na nga lang yung libangan ko eh. Alam mo naman katakot-takot na stress ang inaabot ko sa work eh. Ay, okay, sige. Palalampasin ko yung pagbili mo ng mga laruan. Pero babe, sana naman credit card mo na lang yung ginamit mo. Oo na. Hindi ko naman alam na magagalit ka pala ng ganyan eh. Hindi lang naman kasi yung pera yung issue dito, babe. Sinadya mong pagpalitin yung credit cards natin. Para saan? Huwag mo nang palakihin yung issue. Sorry na. Wala naman ako masama intensyon dun eh. Ay, okay. Huwag mo nang gagawin ulit yon, babe, ha? Kung may gusto ka, pwede ka namang magsabi sa akin. Oo babe. Sorry na. Send ko na lang sa account mo yung 4,000. Huwag na, hayaan mo na yon. Regalo ko na lang yun sa'yo. Pakisoli na lang yung credit card ko, babe. Okay. Totoo nga ang sabi ng marami. Hindi mo lubusang makikilala ang ugaling ng isang tao hanggat hindi mo ito nakakasama sa isang bubong. Ganon ang nangyari sa amin ni Mike. Akala ko sapat nang kilala ko siya mula sa pinakamalalaki hanggang sa pinakamaliliit na detalye ng buhay niya. Akala ko pwede kong maging sandigan ang lahat ng pangarap niya para sa aming dalawa. Pero hindi pala ganun kasimple yun. Sa bawat araw na kasama ko siya, marami akong natutuklasan tungkol sa kanya na masasabi kong sumusubok sa aking pasensya. Mabuting tao naman ng boyfriend ko kung tutuusin. Yun nga lang, marami din siyang katanian na sadly, iba sa pagkakakilala ko sa kanya. Oo, masipag siya sa trabaho, pero sa bahay, halos hindi ko siya maasahan sa mga gawain. Para sa akin, big deal yun dahil pareho kami nagtatrabaho at umuwi sa bahay ng pagod. May mga pagkakataon din na nawawala yung pagiging mature niya, lalo na kapag noong pisahan na niya ang paglalaro ng video games. At may bad spending habits siya, to the extent na hindi niya tinitrace ang laki ng expenses niya sa mga bagay na hindi naman mahalaga, gaya ng laruan. Sa totoo lang, kaya ko namang pagpasensya ng lahat ng to. Kaya kong lawakan ang pag-unawa ko para sa relationship naming dalawa. Si Mike ang lalaking ginusto kong makasama habang buhay. Kaya hanggat kaya ko, iniintindi ko kung ano man ang mga pagkukulang niya. Hi, babe. Sa wakas dumating ka rin. Kanina pa kita hinihintay eh. Talaga babe? Anong meron? Kain muna tayo? Ay no babe, nag-dinner na kami ng mga office mate ko eh. Ganun ba? Sayang naman yung niluto ko. Sorry babe ah. Nakalimutan ko sabihin sa'yo, nagluto ka pa tuloy. Ay, hayaan mo na, babe. Pero sige, sasamahan kita mag-dinner. Pero kape lang yung akin babe ah. Pwede mo ba akong ipagtimpla? Oo naman. Sige, magpapalit lang ako ng damit tapos kain na tayo. Yay! Okay, babe.
Busog na busog ako ah. Oo nga eh. Hindi mo kasi ako sinamahan eh. Kailangan ko tuloy ubusin lahat ng pagkain. Ang sabihin mo, matao ka lang talaga. Uy, grabe ka naman sa matakaw. O kaya, tingnan mo nga oh, mas malapad ka na sa upuan. Anyway, ano pala yung sasabihin mo, babe? Parang nawalan na ako ng gana. Ito naman, babe ko, binibiro ko lang eh. Sorry na. May ibibigay pa naman sana ako sa'yo eh, tapos puro ko namang pang-aasar. Talaga? Ano yun, babe? Oh, Uy, ano to, babe? merch yan ng favorite mong team. Ay, talaga? No, thank you, babe ah. Ang ganda. Ay, ito yung nakita ko sa Facebook page nila. Salamat talaga, babe ah. You're welcome, babe. Babe? Bumili rin kasi ako ng dress para sa event namin sa office. Talaga? Patingin niya. Wait. Isusuot ko muna. Wait mo ako rito, babe, ha? Okay. Tcharan! Okay ba, babe? Bagay ba sa akin yung kulay? Ano ba yung tsura mo, babe? Bakit? Anong event pa yung pupuntahan mo? Costume party? Ano ka doon, suman? Aray? Ang sakit mo namang magsalita. Kasi naman, babe, putok na yung damit mo oh. Hindi mo ba sinukat yan bago mo binili? Sinukat. Hindi mo lang sinabi ng sales lady sa'yo na pangit tingnan. Sa loob ng dressing room ko lang naman kasi sinukat. Alam mo, babe, hindi ka na kasing sexy ng dati. Dapat pumili ka na rin ng mga size na swak sa'yo. Doon ka na sa mga triple XL. May pagka-ambisyosa ka rin kasi. Ano bang size niyan, medium? Grabe ka naman sa triple XL. Large na nga tong binili ko eh. Mag-diet ka na kasi. Tao-tao mo kasing kumain eh. Alam mo kanina ka pa ha? Kung hindi ka na nasiseksihan sa akin, pwede mo namang sabihin ng maayos eh. Hindi yung mga aasar ka tapos tatawa ka pa. Oh, huwag kang magalit. Isasabi lang naman ako ng totoo eh. Oo, alam ko. Yun na nga yung masakit eh. Kasi alam kong hindi ka basta nang aasar lang. Nananampal ka na ng katotohanan. Alam mo na nga insecure na ako sa sarili ko tapos gagatungan mo pa. Ay, ligpit ko na nga lang to. Baka kung ano pang masabi mo. Oo, babe, teka lang. Teko naman kaagad, babe. Gaya nga ng sinabi ko, sanay akong mamunghay na mag-isa. Kaya nakakapanibago para sa akin ang magkaroon ng kasama si isang bubong. Hindi ko tuloy alam kung normal lang ba ang mag-adjust para sa taong kasama mo sa isang bahay. Normal lang ba na magkaroon ng mahabang pasensya para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan? Para sa kagaya kong independent sa mahabang panahon, hindi madali yun. Pero alang-alang sa relationship namin ni Mike, handa akong baguhin ang nakasanayan ko lalong na't naghahanda na rin kami na habang buhay na magsama. Handa akong gumawa ng maliit na sakripisyo para sa inaasam kong tahimik na buhay kasama ang lalaking mapapangasawa ko. Pero hindi ko inakalang hindi lang pala isip ko ang dapat kong ihanda. Bukod kasi sa pag-intindi sa mga kakulangan ni Mike, hindi ko inakalang kailangan ko ring tiisin ang malakalakang masasakit na pang-aasar na naririnig ko sa kanya. Alam ko namang hindi siya seryoso sa mga yon, pero for someone na nagdaan sa maraming pagsubok to be the best version of herself, masakit makanid ng mga puna, lalo na nga kung galing sa taong mahal mo. Minsan tuloy, napapaisip na ako kung dapat na ba akong maalarma sa lahat ng mga nakikita at nararamdaman ko. Dapat bang pang-isipan ko na kung itutuloy ko pa ang pagpapakasal ko sa taong pinag-alayan ko ng buong pagmamahal? Aaminin ko na ilang beses na ako nagduda sa relationship namin ni Mike. Para kasing hindi ito yung klase ng relasyon na pinangarap ko.
Parang hindi ito yung na-imagine ko noong sumagot ako ng yes sa proposal niya. Gaya ng marami sa atin, gusto ko ng masayang pagsasama. Yung sweet at puno ng pagmamahal. Then again, hindi naman tayo nagmamahal para lang matupad yung mga pangarap nating love story. Hindi tayo pumapasok sa isang committed relationship para ma-fulfill yung mga fantasies natin. Nagmamahal tayo dahil pinipili natin yung tao na yun. Despite of all the shortcomings. Kaya pinili kong magstay sa relationship namin ni Mike. Pero habang tumatagal, lalong dumadami ang reasons ko para pagdudahan ang pagmamahal sa akin ni Mike. Lumala yung pananakit niya sa akin gamit ang mga pangasar niya. Nariyan yung nasasabihan niya ako ng masasakit na salita na gaya ng balyena, pulit ba, at kung ano-ano pa. Minsan ko nang nabanggit sa kanya na nasasaktan na ako sa mga pangasar niya niyon. At nagsorry naman siya. But after a few months, balik ulit siya sa ganong gawain. Hanggang sa nasasanay na lang ako at na-immune sa harmless remarks niya. Nakikita ko naman kasi na beyond all those things nandun pa rin. Yung Mike na maraming pangarap para sa aming dalawa. Nanalig ako na pagmamahal pa rin ang mas nananaig sa relationship naming dalawa. Ray! Charlene! Ang tagal nyo naman! Eto na nga eh. Palagi ka na lang nagmamadali. Minsan na nga lang tayong makapag-outing at atat ka pang umuwi. Kanina pa kaya kami naghihintay ni Mike. At saka aabutan kasi tayo ng traffic kung di tayo magmadali. Gusto mo matulog sa daan? Okay lang sa akin. Enjoy kaya yun. Okay lang sa'yo, palibhasa hindi ikaw yung nasa manibela. Napakasungit nito. Porket ikaw yung may sasakyan? O tama na nga yan. Sige na, lumarga na tayo at ayoko ring abutan ng katakot-takot na traffic. Mahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Ba't naman pang kasalan yung songtripan mo, RJ? Bakit ba? Ganda kaya. Huwag mong sabihing magpapakasal ka na, RJ. Hoy, ako magpapakasal? Sino naman pakakasalan ko wala nga akong girlfriend. Paano ka makakahanap ang sungit-sungit mo? Nagsalita na naman ng kontrabida. Anong kontrabida? Ayaw mo lang kasi nang nire-real talk ka. Alam nyo, marami akong alam na love story na nagsimula sa ganyan, sa mga asaran. Wow! Love story? Kami ni Charlene? No way! Maka-knowing naman to, parang magugustuhan naman kita, hello? Abay, thank you kung hindi. Teka nga, ba't ba kami ang hina-hot seat mo dito? Di ba kayong dalawang engaged, Rai at Mike? Oo nga, dapat kayong tinatanong namin kapag usapang kasal eh. Ano namang itatanong nyo? Kailan nyo ba balak magpakasal? Ang tagal nyo nang engage ah. Ha? Bumubuelo pa tol, alam mo naman, mahirap magpakasal lang hindi ready. Hindi ready saan? Emotionally? Financially? Both. Both? So, hindi kayo ready financially and emotionally. Kung ganon, ba't ka nag-propose kay Rai? Hindi naman sa hindi pa kami ready, kaya lang, kailangan pa na mas malupit na paghahanda eh. Ganon? Pero may mga naumpisahan na kayong plano. Wala pa? Tumitingin na rin ako ng mga photographer sa Facebook na pwede naming i-hire. At saka ng design ng wedding gown. Tumitingin ka? So, ikaw lang? Busy pa kasi si Mike sa work. Alam mo na, mahirap naman kung abalahin ko pa siya. Pero Mike, ikaw ba sure kang gusto mong pakasalan si Rai? Oo naman. Okay, nakakapagtaka lang kasi eh. Kasi mahigit 1 taon na kayong engaged, pero parang wala pa kayong nasisimula na wedding plans. Hayaan nyo, kapag nakapag-umpisa na kami, papaalam agad namin sa inyo. Basta ngayon, kailangan pa namin ng matinding buwelo. Ay, sa wakas, makapagpahinga na rin. Kapagod yung biyahe kanina, no? Ay,
Babe, Hmm. yung kanina, Kanina? yung tanong nila Charlene, napaisip kasi ako, kailan ba natin sisimulan yung wedding plans natin? Narinig mo naman yung sinabi ko, babe, di ba? Kailangan pa natin ng mahabang preparation. Hindi pa tayo ready, lalo na ako. Hindi ka pala ready. Bakit ka nag-propose sa akin? Ray, yung proposal na yun, wala lang yun. Ano? Anong wala? Practice lang yun. Practice? Proposal? Ginawa mong practice ang proposal? Kasi naman, yun talaga yung gusto mo, di ba? Yung mag-propose ako sa harap ng mga kaibigan mo. Oo, pero yung totoo, hindi yung peke o pakitang tao lang na proposal. Arte mo naman. O di sige, ulitin ko kapag ready na ako. Wait. Sorry ha, hindi ko magets eh. Bakit ka nag-propose nang hindi ka pa ready? Hindi ka ba sincere? Joke lang ba yun para sa'yo? Hindi yun joke, okay? Practice nga practice. Ibig sabihin preparation para sa totoong proposal. Alin doon yung hindi mo bagets, ha? Ewan ko sa'yo, Mike. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yung ganon. Alam mo ba kung gaano ko kasaya nung gabing nag-propose ka? Emotions ang involved doon. Matinding emotion. Tapos paglalaruan mo lang ako para dyan sa practice mo? Okay ka lang? Kung alam ko lang na practice lang pala yun para sa'yo, di sana no ang isinagot ko at sinabi ko sa'yong practice lang din yun. Nakakainis! Ito moment na umakyat lahat ng dugo ko at nabuisit ako kay Mike. Sinong matinong lalaki ang gagawin practice ang wedding proposal? Para saan? Para lang i-please ang girlfriend niya? Para magpasikat sa barkada? Who would want a fake wedding proposal? Dito na ako napaisip, bukod sa proposal, ano pa kaya ang hindi totoo sa relationship namin? Yung love, yung mga pangarap niya, yung samahan na nabuo namin, lahat ba yun practice lang din? Kung oo, dapat bang itigil ko na lahat ng to? Kung hindi, should I stay hanggang sa maging ready kami na gawing totoo ang lahat? Matagal akong na-stuck sa question na should I stay or should I go? Hindi ako makapag-decide dahil nananait sa akin yung kagustuhan na i-work out ang lahat ng nasimulan namin ni Mike. Almost 4 years kami magkarelasyon at ayokong itapon lang yan basta-basta. But I know one day, darating ako sa breaking point. I just don't know when or kung ano yung pwedeng mag-trigger nun. Or pwede rin may isang mangyaring milagro na babago ng lahat, na magbabalik ng buong tiwala ko sa pagmamahalan namin ni Mike. Hanggang sa isang pangyayari na ang tumulong sa akin para makapag-decide. In fairness ha, ang tagal na nung huling beses mo akong niyayang magkape. Kasi naman, masyado ka na yatang caught up dyan sa boyfriend mo. Hindi naman. Ay, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Inaabuso ka ba ni Mike? Ha? Ako? Inaabuso? Hindi Magsabi ka ng totoo ha, ayoko ng sinungaling. Hindi nga. Ba't mo naman naisip yan? Kapag kayong dalawa na lang ang magkasama, hindi kanya pinagbubuhatan ng kamay? Hindi. Inaalipin. Hindi rin. Sinasabihan ng masasakit. Minsan. Pero hindi naman to the point na… Okay. Stop. Tama na. Huwag mo nang ituloy yung pero mo. Bakit? Anong meron? So napapagsalitaan ka niya ng masasakit. Paminsan-minsan lang naman yun. Hindi naman… Gaano? Kadalas. Ang paminsan-minsan. Sinasabi ko na nga ba eh. May kakaiba dyan sa Mike na yan eh. Teka, ano bang meron?
Bakit ba bigla-bigla ka nalang nagtatanong ng mga ganyan? Kasi naman, napansin ko nitong mga nakaraan na panay naman yata yung pang-aasar niya sa'yo sa mga post mo sa Facebook. Lalo na sa mga picture mo. Sadyang mapang-asar lang talaga si Mike. Girl! Hindi! Hindi simpleng pang-aasar lang yung ginagawa niya. Below the belt na yung mga hirit niya madalas. Ay, take it as an inside joke lang, okay? Sa aming dalawa lang yun. Talaga? Inside joke? Okay lang sa'yo na tinatawag kanyang balyena? Ulit ba? At ito pa ha, sa isang video mo na sumasayo ka, tinawag kang GRO. Abate, hindi na magandang biro yun. Ganun naman talaga siyang magbiro. Hindi na nga kasi biro yun. Gumising ka nga. Form of abuse na yun. Hindi naman niya ako sinasaktan na. Hindi ka nasasaktan sa mga hirit niya? Sa mga pang-asar niya? I mean, oo. Pero at least, hindi naman niya ako pinagbubuhatan ng kamay. Tanga! Ang abuse hindi lang sa pisikal. Meron tayong tinatawag na emotional, mental, at verbal abuse. Gano'n na niya katagal ginagawa sa'yo yan? Ang alin? Yan! Yung mga sablay niyang hirit na joke na masasakit. Simula nung nag-live-in kami. Ano? My God, Rai! Tiniis mo ng ganun katagal? Bes, ayoko namang makipag-break sa kanya ng dahil lang dun. Baka sabihin niya, masyadong mababaw yung dahilan ko. Sige, ito na lang. Umamin ka sa akin. Nasasaktan ka ba sa mga salita niya o hindi? Yung totoo ha? Nasasaktan. Ang totoo niyan. Simula nung nakarinig ako sa kanya ng masasakit na salita, halos gabi-gabi na akong umiiyak nang hindi niya alam. Lagi kong kine-question yung sarili ko kung tama ba yung desisyon ko na tumira sa iisang bahay kasama si Mike. Tapos, papakasalan ko pa siya. Mabuti na lang talaga hindi pa kayo kinakasal. Bes, hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko masabi sa parents ko yung pinagdadaanan ko kasi alam nila going strong kami ni Mike at malapit na kaming magpakasal. Kung hindi mo alam yung gagawin mo, ako ang magdedesisyon para sa'yo. Ha? Tumayo ka dyan. Bakit? Anong binabalak mo? Kukunin natin yung mga gamit mo. Aalis ka na sa apartment yun ni Mike. Bes! Susunod ka sa akin o sasabihin ko lahat ng to sa parents mo. Uy, Charlene! Bigla-bigla ka nalang dumadating. Sarap buhay mo ah. Teka, ba't umiyak si Rai? May nangyari ba? Ray, bilisan mo. Kunin mo na yung mga gamit mo. Oh, ano? Ray! Teka, ano ba meron? Uy, ano ba nangyayari? Effective today. Tinutubos na namin si Ray sa'yo. Tinutubos? Ano to, sangla? Huwag kang pilosopo. Tarantado ka. Ano ba kasi nangyayari, babe? Ano ba to? Huwag mo nang tatawagin na babe si Ray. Dahil mula ngayon, tapos na kayong dalawa. Wow, galing ah. May spokesperson na pala si Rai ngayon. Oo, dahil hindi siya makapagsalita sa lahat ng kawalang hiyaan mo. Kung hayaan mo kaya kami mag-usap, No way! anong karapatan mo mag-decide para sa kanya? Wow! Speaking of karapatan, ikaw, anong karapatan mo para pagsabihan ng masasakit na salita ang kaibigan ko? Ha? May screenshot ako ng lahat ng panlalait at masasakit na sinasabi mo kay Rai. Alam mo bang pasok sa psychological violence lahat to? At pwede ka namin kasuhan ng violence against women. Ngayon, hahayaan mo si Rai o mapipilitan akong tumawag ng barangay? Pero wala kang karapatan na diktahan siya. May sarili siyang buhay. Siya lang ang pwede mag-decide para sa sarili niya. Mike, tama na! Ayoko na. Umabot na sa sagad yung mga sakit na naiparamdam mo sa akin. Oo, hindi
Hindi mo nga ako sinasaktan ng pisikal. Pero higit pa dun yung ginagawa mo. Palagi mo pinaparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat na mahalin. Yung mga salita mo, yung mga panlalait mo. Akala mo ba hindi ako nasasaktan? Pero, Ray, pwede mo naman sabihin sa akin, di ba? Di ba yun naman yung ginagawa ko? Sinasabi ko sa iyo yung nararamdaman ko pero binabaliwala mo lang. At paulit-ulit mong ginagawa yung mga pagkakamali mo. Ray, pag-usapan na lang natin to. Maayos pa natin to. Huwag ka naman basta-basta na lang bumitaw. Ang tagal kong kumapit, Mike. Kasi umaasa ako na babaguhin mo yung ugali mo. Pero habang tumatagal, lalo ka lang lumalala. Alam mo, tama ka eh. Walang karapatan si Charlene na pangunahan ako. Walang karapatan ng kahit na sino. Kaya ako na mismo yung magdedesisyon para sa sarili ko. Tapos na tayo. Kung saan nagpa-realize sa akin na valid pala lahat ng inis na naramdaman ko kay Mike. Lalo na sa tuwing inaasar niya ako. I thought I was just being sensitive at natakot akong aminin na unti-unti na yung nakakasira sa sarili ko. Sa self-esteem ko at sa kung paano ko i-view ang value ko bilang tao. Lahat ng to, including all the red flags na pinakita ni Mike, kapag pinagsama-sama ay sobra-sobrang reason na para hiwalayan ko siya. At hindi ko yun nakita dahil masyado akong nabulag sa hope na one day, mababago ang lahat magically at biglang aayon sa fantasy na binuo ko sa utak ko. Sa tulong na rin ng mga kaibigan ko, I started a new life. Nakitira muna ako kina Charlene pansamantala at kalaunan ay nakahanap rin ng kondo na malilipatan. At sa mga panahong mag-isa na lang ako, especially bago matulog, paulit-ulit kong naaalala lahat ng masasakit na salita ni Mike. And that pushed me to become a better person. Hindi lang physically, but also mentally. I convinced myself that I need to bounce back to the older version of me who knows her worth at hindi napapapekto sa standards ng iba. And thankfully, unti-unti akong nakabangon sa trauma na dala ng pakikipag-live-in ko kay Mike. Okay tong place na to ah. May ganito kagandang kainan pala dito. Well, oo naman, ikaw kasi. Puro ka na lang yata pagmumukmok sa bahay. Paanong hindi magmumukmok? Ang hirap lumabas ngayon sa dami ng protocol. Ngayon na lumawag naman ng restrictions, I guess deserve mo naman ang lumabas na ng bahay, no? Kamusta ba ang pag-iisa mo sa bahay? Hindi ka ba nalulungkot? Sakto lang. Palagay ko, yun talaga yung kailangan ko. Isolation. Sa sobrang sakit ba naman ang pinagdaanan ko noon, medyo na-disconnect na ako sa sarili ko. Kaya kailangan ng matinding self-assessment, self-affirmation, and self-love. Alam mo na. Masakit pa rin ba? I mean, minumulto ka pa rin ba ng alaala ni Mike? Well, minsan nag-e-echo pa rin sa utak ko yung mga masasakit na salita niya. Parang nire-remind ako na hindi ako kamahal-mahal. Pero malaking bagay yung mag-isa lang ako sa bahay kasi wala akong ibang nakakausap kundi yung sarili ko. Siyempre, puro magaganda yung sinasabi ko sa sarili ko. Tama yan. And I'm happy for you. Salamat. Ikaw yung nagpa-realize sa akin na dapat na akong umalis sa kumunoy na yun. Yun lang naman ang ginawa ko. Iparealize sa'yo ang katotohanan. Ikaw pa rin ang nag-decide para sa sarili mo. Ay, grabe no? Masyado akong nagbulag-bulagan noon. Hindi ko alam na unti-unti na pala akong nasisira from within. Akala ko, simple lang yun pero hindi pala.
Napakalaking trauma pala nung iniwan sa akin nung experiences ko kay Mike. Pero, naka-move on ka na ba talaga? Oo naman. Kahit iharap mo pa sa akin si Mike, no more hate, no more love, no more anything. Okay, good! Good talaga. No, I mean, buti na lang naka-move on ka na kasi may ipapakilala ako sa'yo. Ano? May ipapakilala ako sa'yo. Para lang may nakakausap ka na. Baka naman panibagong trauma na naman yan. Of course not! Ba't naman kita bibigyan ng sakit sa ulo, no? Eh baka naman jowa na agad yung hanap niyan, hindi pa ako ready. Oo, alam ko naman na hindi ka pa ready. Hindi ko rin naman sinabing jowain mo agad. Basta, kilalanin nyo lang muna yung isa't isa. Ay, wait. Hello, Lance? Oo, andito na kami sa Samgyupan. Ha? Nasa pintuan ka na? Ay, ayun! Nakikita na kita. O, sige. Oh my God! Nandito na siya! Siya ba yung sinasabi mo? Gaga, hindi mo naman sinabi ngayon kaagad. Hindi pa ako prepared eh. Nakakainis ka naman. Shh! Tumahimik ka, ayan na siya. Hi, kanina pa kayo? Hindi. Kakarating lang namin. Upo ka. Thank you. By the way, Lance, this is Rai, my best friend. And Rai, this is Lance, office mate ko. Hi, Rai. Nice to meet you. Hi, Lance. Nice to meet you din. Naka-order na ba kayo ng food? Hindi pa nga eh, order na tayo. Alright. Ang dami nating nakain. Sasabihin ko sana ang takaw mo eh. Kaso, traumatic pa rin sa akin yung word na yon. Well, at least hindi ka natakot na pag-usapan yon. At nagagawa mo ng tumawa, ha? Hay, nako. Salamat na lang talaga at nakaraos na ako sa experience na yon. Anyway, Bes, mauuna na ako, ha? Ha? Agad-agad? Oo, magkikita pa kami ni RJ eh. Uy, naku. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Hoy, wala lang yun. Nagpapasama lang siya bumili ng mga gamit para sa lilipatan niyang apartment. Eh bakit defensive? Hay nako, bahala ka nga dyan. Lance, ikaw na bahala dito kay Rai, ha? Huwag mong sayangin yung tiwala ko sa'yo, gago ka. Huwag kang maglala, safe sa akin si Rai. Si Sherlyn talaga wala pa rin pinagbago. Matagal na ba kayo magkaibigan ni Charlene? Oo, since college. I see. Matagal-tagal na nga. Lance? Salamat sa pagpayag mo sa pakiusap ni Charlene ha, na pumunta dito. Wala yun. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay pag weekend eh. May itatanong sana ako sa'yo eh. Sure, go ahead. Don't worry, Rai. Alam kong iniisip mo ngayon na pumayag ako sa gusto ni Charlene na makipagkita sa inyo dahil I'm into dating. Well, totoo naman yun pero I'm not in a rush naman. Pero gusto kong mas makilala ka pa. I think you're a wonderful person. Sa paraan lang ng pananalita at pagkukwento mo, ramdam ko nang napaka-positive ng outlook mo sa buhay. Tapos hindi halatang may sakit kang pinagdadaanan. Dinadaan ko lang sa tawa. Pero ang totoo, paminsan-minsan nandyan pa rin yung alaala, yung sakit. Well, that's understandable. Hindi naman basta-basta mawawala yun eh. Lalo na kung yung nagbigay sa'yo ng alaala na yun, yung taong mahal mo. Oo nga eh. It makes it all more painful. Huwag kang magalala. Mula ngayon, mas mapapadali na yung paglimot mo. Nandito na ako eh. I mean, no pressure ah. Hindi mo naman kailangan makalimutan agad-agad. But from now on, may mapagshashare ka na ng nararamdaman mo. Salamat, Lance. Salamat. Ibinahagi ko itong kwento ko dahil marami akong nababasa sa social media tungkol sa verbal abuse na nangyayari within a relationship. Well, meron din mga takot kumawala sa failed relationships dahil nanghihinayang sila sa samahan na nasimulan. At meron ding patuloy na nilalabanan ng trauma na nakaraan. Let me tell you this, tayo natin mapagtagumpayan ang laban.
We don't deserve any form of abuse. It's hard to take courage in the beginning, but the first step is to admit na nasasaktan ka at kailangan may gawin ka. Do not be afraid of losing everything. Be afraid of losing yourself. Luckily for me, nahanap ko ulit ang sarili ko. Hanggang dito na lang. I know na hindi ganun kagrabe yung napangdaanan ko sa kamay ni Mike para maihanay ko o maihanay ako sa darkest joy ng programa nyo. But I hope kahit papaano, isa to sa makakapag-deliver ng one of the strongest messages ever. Sana may ma-empower ako kahit papaano. And by the way, Lance and I are still dating pero hindi kami nagmamadali. He knows very well kung ano ang pinagdaanan ko and is willing to wait until I'm fully healed.